namin sa Vietnam. Papasokin namin yung yung entrance ng underground nila. Imagine dalawang buses kami. Papasok dyan sabay-sabay. Ito guys, yung tour namin sa Vietnam. Dito makikita natin na nasa ipapawid kami. Palapag na kami galing Manila. So yung oras ng paglapag namin 5 or 6 p.m. Enjoy kami na excited kami na tinitingnan yung baba ng Vietnam. So kinabukasan nagkakaroon kami ng tour dun sa factory ng handicraft na kadalasan ginagamit nila yung bao at ibang mga materials. Ang kadalasan sa kanilang sa gumagawa niyan yung mga handicraft din. Handicraft. Mahal. So ang ganda-ganda na mga produkto nila. Pagkatapos ang sa schedule namin ay pupunta kami sa area na kung saan ma-introduce nila ng mga Vietnam gera sa World War II against sa pagpapanalo nila sa Amerikano. Ito yung entrance. Parang nasa airport ka lang. Ano ang tourism nila? Serious talaga ang mga Vietnamese. Disiplinado. Ito, malapit na tayo sa labasan. Parang Pilipinas lang siya. Yun ang itsura ng bahay ng mga Vietnamese at panahon ng giyera. Bubong lang ang makikita mo, pero may siya sa loob, parang underground or lower ground siya, para kung striking sila ng mga Amerikano hindi sila matamaan agad. Parang sa Pilipinas lang. At saka yung mga Vietnamese, doon talaga sila sa ilalim ng lupa. So pinakita dito kung paano sila papasok sa loob. Tapos takpan ng isang parang plywood na may mga dahon para hindi mapansin na may tunnel na ganyan. Ito ay sample ng tunnel. Ang liit-liit lang, pero sa loob niyan medyo malaki-laki na makatayo ang tao. Dami naming tinitingnan dito yung mga craft nila, yung patibong na ginagamit nila against American, na parang ordinaryo lang na lupa, pero maapakan mo, bigla kang mahulog katapos may mga tinik sa loob at may nag-aabang na Vietnamese na papatayin ka talaga. Ito ang isa sa mga paraan nila kung bakit nanalo sila sa giyera against American. Ang dami pala. Pag nakalusot ka dyan, may isa pa doon na parang mahulog na mga, iwan ko, may mga matutulas na ganyan, mahulog ka dyan. Siyempre hindi ka agad makatayo, pero may sumunod na sa'yo ng bayonita ba yun? Yung bayonita. Dito naman pinakita nila yung actual na ginagawa ng mga Vietnamese sa ilalim ng lupa, kung paano sila magkuha ng tubig, paano sila magluto, maglaba. So dito nila ipinakita kung paano nila nagawa yung mga bagay na nakasustain sa kanilang para makasurvive. Halimbawa, pinakilos nila para may nagsisibak,
Yung isa dun sa dulo, yun ang nag-iigib ng tubig o nagpump. Ito makikita natin dito. Dito rin, shooting range nila. After doon sa isang area, pumasok muna kami dito sa shooting range, souvenir shop, at magsi-CR. Kasi parang ano na yan, late morning na parang snack time. So yung iba nag-i-snack na kasi may snackan doon sa bandang dulo. Dito ako nakabili ng suklay na gawa ng bao ng niyog. Makikita mo dito parang Pilipinas pero inaalagaan nila yung kapaligiran nila. Yung Vietnam, member ng third world countries or pinakamahirap na masarap ang buhay doon. Wala kang makita naghihirap. Dito, pinatry kami na makapasok. Kaya pala pina-snack muna kami, pinaihi, pinarelax. Dahil ang kasunod pala, yung thrill, papasokin namin yung yung entrance ng underground nila. Imagine dalawang buses kami. Papasok dyan sabay-sabay. Yung mga tao kanina sa harapan ko ang dami. Tapos wala, ando na pala sa loob. At papasok din ako. Pasok talaga? May sumunod pa sa akin papasok din. Hindi ko na imagine kung anong nandoon sa ilalim. Adi. Isa sa mga phobia ko kasi yung enclosed na lugar. Ingat. Tinitingnan ko lang itong ginagawa namin dito, yung mga kasamahan ko. Doon mo siguro maglabas. Parang Ang sigo ko na feeling. Ito na, kasi diretso na. Imagine mo lang pag maglindol pagkatapos yung mag-collapse lahat yung nasa ibabaw. Sa dami namin doon sa ilalim, hindi kami magpapatay. Bawal talaga dito ang may sakit sa puso. Yung akala ko na pagpasok namin pababa, diretso na ang lakad, di pala. May isang may isang area doon na papasok ka pa sa isang butas. Butas na pababa na hindi ka parang tatalon ka lang. O yung kasama ko, kinabahan na rin pala. Kala ko ako lang. Bawal talaga mga matatanda dito ba? Are you bringing your tissue paper? Yung atmosphere na nandyan, parang malamig na walang hangin, malagkit. Pagkatapos papasok pa ka, Pwede pa nga pababa. Ako yung unang Pababa ka pa dyan. So may hagdan. Pag dating mo sa isang area, yun, may hagdan. Tapos, tatalon ka ng kunti dyan. Hindi ka na tumayo, maglakad kang nakaupo. Imagine, yun. Yung sa bandang Ganito pala dito sa Vietnam. unahan, Halos puwet lahat ang nakikita. iba ng pakiramdam. May bababa pa. This is how the Vietnamese Biro mo conquer. yun pagkatapos, Pag may close to hindi ka na makalakad. OMG. Oh my God. Grabe ang feeling ko dyan. My God. May nakaabang pa dyan. OMG talaga. Parang medic pa yun. Baka may himatayin. Habang nandyan. Kasi pag mahina ang puso mo dyan, talagang Wala nang balikan. Ganito talaga dito. himatayin ka talaga. Nagbayad. Kung may magputol dyan, Ito bang binabayaran natin? OMG. may ilaw, Ito bang sinasabi lang 5 may kilometers? lampara, sabog talaga. Bahala na mo diha. Yung nasa unahan ko, iba na yung pakiramdam niya.
Halos hindi na ako nakahingan. Galit na ako kasi bagal nila. Yun pala, may nagsiselfie pa doon sa ano. May nagsiselfie pa sa labasan. Oh my God! Sumigaw na ako niyan. Nagsiselfiehan pa sila. Pagkatapos hindi nila na ano yung mga tao sa loob na halos matayin na. Tingnan mo yung sinundan ng babae naman, lalaki dyan. Survive! And I survived! No! Standby pa doon sa Dalian nyo kasi may hinigal na dito. nagsiselfie pa. Akit na kayo. Gago talaga. Please. Hindi na kami nakahinga pagkatapos yan. Nagsiselfie pa doon sa lagusan. Papapansin mo yun na una na sa amin, tingin ng tingin sa amin. Naghihintay pala. Baka hinimintay kami sa loob. Dahil yung feeling din pala nila, iba na. Sumakay naman kami ng ano, pauwi na kami. So, welcome to Mekong River. Everybody say Kanya-kanyang selfie. Alright. Okay guys, kukuha ng video si Jen, no? Ang isasabihin nyo lang is, let's go. Okay? Mag-assign siya ng 1, 2, 3. Then say, let's go. Okay? Dito si Jen, ha? Tired na. Pero yung tourist guide namin, di pinahalata na. Right. So, ladies and gentlemen, we are going to... Let's go! So I keep safe memory first. So, pumunta na naman kami. Open. So you want to see. Sumakay kami ng bangka or pampo para pumunta sa Coconut Factory. Coconut Candy Factory. Meron din tayo niyan dito, yung sa pagkukupra. Ganyan ang pagbalat na nyo. Dinedemo lang nila kasi yung balat ng nyo may gamit sa kanila, handicraft. Yung baon ng nyo may gamit din sa kanila, handicraft. Sana yung pinakita ko kanina. At ang laman niyan, yun ang ginagawa sa factory niyan. Coconut candy. So after open the shop, when I put out, Hindi lang isang coconut candy, kundi ang daming klaseng coconut candy. Iba-iba. Pinakita sa amin dito kung paano lutuin, pero alam ko naman yan sa kung paano. Kasi ganyan kasi yung ginagawa namin dun sa amin sa bukid para magbenta ng tinatawag namin balikotsa. Social ang kanilang pagmix ng gata. Hindi ka na mahirapang mag-mix naman. Sa amo mamanang gitawag balikotsa. Ito yung tinatawag nilang coconut candy. Coconut candy balikotsa. Tawag nila doon sa Vietnamese. Balikotsa pero sa is amin part sa of bukid sentence that balikotsa. describes noun and pronoun. Sa Tagalog, tira-tira. Tira-tira. Ow. Yung iba, taga Luzon, hindi, kadalasan sa kanila hindi nila alam kung ano yan. Pero sa amin, yan ang kadalasan namin ginagawang candy sa bukid. Kasi walang available sa amin ng candy ng mga sosyal. Nature lang. Pautog yan. So hindi ko na lang ito i-cut ang video para makita ninyo ang kung ano ang nasa loob.
Yun ang gamit ng bao sa kanila. Handicraft pa rin. Actually, yung mga Vietnamese makita mo, mga resourceful din, creative, tulad ng Pilipinas. Hindi ko lang pasyalan ng Pilipinas sa ganitong mga kalakaran dito. Ako napilitan lang ako magpunta dyan kasi hindi naman pwede magpaiwan. Pero nai-enjoy, lalo na yung mga presyo nila. 80,000. Dong ba? 80,000 ang presyo. Imagine mo, may ice cream pa Coconut sila na, ice trap. niyog. May wine. May wine sila na niyog na nilagyan ng ahas. Pampatigas ni Manon. Look at this. Huh? Any, I drink here. Hindi naman yan, tea naman yan dyan. Ito yung ininom mo. Masarap sila. Hindi, ito na yung mahalas. May mga promo sila. Pero sa isip ko, ba't ako bibili na marami naman yan dito sa Pilipinas. Iba lang pangalan. Maraming kanyan sa amin. Ito kasama ko, enjoy pero hindi ako bumili. Daming klase ng candy ang niyog. May mga wine. Pautong din, pampatigas. Eh kung may pera, nako, doon ka rin patayin Mahal sa ni kay pautog na. ano mo, sa airport, sa baggage. Tapos mahal, mabasag lang. Yung ginawa ko dito, yung mga testing. At least, tapos namin dyan, busog na busog. This is candy. What's that? Klase-klase daw ang ori ng candy, pero pag matikman mo, niyog pa rin. Alam mo, napakainit dyan, pero yung iba, mga attire nila parang nasa Baguio. Knock. So pagkatapos doon, sumakay na naman kami ng bangka. So sa kabilang na naman kami. Bako. Ano ba sa Tagalog yan? Para matikman namin yung dugos. Meron din tayo dito. Ganyan. Limited lang na isang tagay ang isang tao. I am befallen. Yung bipulen plus cha. Sa Vietnam kasi wala silang tubig na tap water na tinatawag natin. Sa kanila talaga cha. Cha para siguro yung tubig nila, yung mapansin mo yung tubig nila, di ba? Parang gatas. I-ano nila, i-treat para pumuti, lagyan ng cha para di halata na ang kulay. Pero healthy naman. After doon, sumakay kami sa Calesa. Isa sa pinaka-tourist attraction nila. At saka yung lugar, itong lugar na to, lugar daw ito ng mga tao or village ng mga medyo angat sa buhay. Nelson, do you like the horse? Dito sumakay kami ng Calesa. Oh my God. How about you, Emilio? How do you feel that you ride already the horse? Very nice. What is the color of the horse? Red horse? Red and brown. My God. What's your name? Ang sarap kaya kasi libre. Ang horse ay magiging... Smile, horse. I wanna Kabayo, ride. di ba? I ride red horse. Pusin pa yung Mahiya din pala siya, oh. Yung tawag ng driver.
namin dyan. Pagdating namin sa lugar, nag-snack pa kami. Kadalasan sa pinakain sa amin dyan, dragon fruit kasi ang daming dragon fruit. After sa snack namin, sumakay kami ng bangka. So ang limit ng isang bangka, ano lang, 3 or 4 lang, hindi na pwedeng sobra. Kala ko pagbalik namin pa uwi, sasakay kami ng kalisa, iba pala. Ito na naman ang gamit namin, bangka. Sa Vietnam, yung napansin ko, ang environment nila talaga nilang inaalagaan nila to the point na magkaka-income sila through tourism. Ang mga tao dyan, yung makikita mong mga building sa gilid ng sapa, yan pala ang kanilang bahay. Bahay ng mga nagtatrabaho as taga-paddle, taga-sagwan. Swildado sila. So, ang nagpapalakad dyan, ang government. Mga babae. Dito sa atin, ang lugar na ganyan ay hindi pinapansin. Pero sa Vietnam, Can we use this? Part sa turismo nila. Oh, 15,000. At napagkakakitaan. 15,000. Katapos Isa pa? pansin ko sa kanila, disiplinado. Yung, Ah, ano ba? Hindi tulad sa atin na warak. Doon sa kanila parang, pati pag smile, pag parang tigil. Pero kami lang ang, oh, tingnan mo. oh my God. Grabe namin kaingay. Oh my God! Huwag kang akin! Selfie pa. Naku, pag mahulog yung cellphone ni ma'am, di na talaga yan makuha. Paano sisirin mo yan? Huwag yung kumagunit. Di ba kikita sa ilalim? Oh. Ang gusto na ako sa kangmanang kumugunit. Saya, no? Pero ang dami ng ganyan sa amin na doon lang kami nagpupo. Pero dito sa kanila, pinagkakakitaan talaga. Yung mga bahay nila sa gilid. Oh, is there any crocodile here? Magbabanggaan, parang wala lang. Di ba? Pero huwag mo lang ilagay yung kamay mo doon sa gilid ng bangka. Baka pag uwi mo sa Pilipinas, wala na. Hala, bugsay. Grabe yung preservation nila. Pati yung sombrero nila, ilang taon ng model na yan. Hindi nila binago. Samuel, translate? Hindi agad sila mag-adapt ng Translate diha klase imuha ng kay mga gutom na. kagamitan na galing ng ibang bansa. Kasi preserve sila, para sa alam ko, sila hindi nag-accept ng mga kapitalista na Bugsay mga dayuhan. nga nagharmoni sa amo. So bihira ka lang makakita ng ibang gamit Hindi na pa hindi ko sa skilid kanila. malibang oh. Kadalasan sa ginagamit nila yung traditional na ginagamit nila sa kaninunuan. Ito pala ang LD, no? So dito sa labasan na to, dito na ang end ng river. So yung makikita natin yung mga bangka Guwapa, namin no? dyan. You Yan ang beautiful. sasakyan namin pauwi. Yan siya tip. Pag yun ako gwapas yawa na sa mga Tingnan mo kung paano kami nanaog dyan. Yung iba hindi sanay. Kung may nahulog lang kahit isa, ako, napaka-enjoy siguro. Yung anong river ba to na lagi daw dito nagbaha o nasa bangka Ha? lahat sa bangka. Yung iba hindi Mo man ato gisakyan ganina oy. No? Mo ni dito. yung iba oh. Dire man gud ta. Hirap kaya yung pagtayo mo,
akyat mo dun sa tabladong yan, aalis yung bangka. Pag hindi mo makontrol yung paa mo, kawalang tulong nila, nako. Sa tubig ka na talaga pupulutin. Tingnan mo yun, ang hirap-hirap. Pero kung maghihirap ka, yung kausapin mo talaga, yung Pilipino lang. Thanks for watching. A like would be appreciated. Subscribe.